Kapatid, genuine question. Alam ko mahirap po itong sagutin, pero are you a nice Christian? Or you are a kind Christian? Anong pinagkaiba? Yung mga kind Christian po, sila yung mga tao nagsasabi ng katotohanan sa kanilang mga kapatid, sa pananampalataya, o sa mga tao sa paligid nila, kahit na maaari po silang ma-offend o masaktan dun sa katotohanan na yun, dahil alam nila na yun yung ikabubuti nila. While yung mga nice Christian, puro masasarap sa tenga yung sinasabi nila, magaganda yung lumalabas sa bibig nila, kaya lang, hindi po nila nasasabi yung buong katotohanan. At delikado yun. Minsan kasi 'di ba, alam ko, kasi lahat tayo nagsistruggle dito. Lahat tayo natatakot na maaring makapagdulot yung sinasabi natin minsan na katotohanan sa ating kapwa or sa ating mga kaibigan, kakilala, even mga ka-churchmate, na baka sila ay madapa, baka sila ay lumayo sa Lord, maging stumbling block tayo, magdulot ng conflict sa loob ng church, magkaroon tayo ng kaaway, or ma-open sila sa atin. Diba? At alam niyo po, isa sa mga struggle ko yan, lalo na dun sa aking testimony sa church. At alam ko, marami pong ma-open dito. Pag sineshare ko yung testimony ko na dati po akong tomboy. 14 years na naging tomboy ako. And dumumalik ako sa Lord, hiniling niya sa akin na isurrender ko yung lifestyle na yon. Hiniling niya sa akin na isurrender ko yung pagkatao ko, yung identity ko na yon. And I did. 7 years. 7 years ko na po sinishare tong testimony ko na to. At alam niyo po, kaloob ng Panginoon na talagang dito ko dalhin sa church na to. Kasi marami pong mga sumisimba dito na ngayon hindi na po active. Pero madami po sa kanila ay members po, mga tomboy din. So, I believe, hinayaan ng Lord na pagdaanan ko yon at mapagtagumpayan ko yon para po ma-share ko yung aking testimony. Kasi again, kapatid, though medyo mahirap po itong sabihin at masakit talaga na sabihin yung katotohanan, pero totoo, hindi po kinalulugdan ng Lord yung ganong lifestyle. So, may ma-open talaga ako, may masasaktan ako, may maiinis sa akin, may tataas yung kilay, pero yun po yung katotohanan. Ano po? Kasi ang sabi ng Lord, I am holy. Be holy, for I am holy. Yun po yung nature ng Panginoon. At ang holiness at sin ay never pong magsasama. Pinakita yun ng Panginoon dun sa Mount Sinai. Kung nabasa nyo na po yung Exodus chapter 19, grabe. Diba? Bumaba po ang Panginoon dun sa bundok. Saan yung apoy, tapos sobrang usok. Ano po, tapos may kidlat, may kulog, tapos nagsalita siya na parang yung boses niya po ay parang kulog. Tapos nayanig yung lupang kinatatayuan ng mga Israelites doon sa baba ng bundok. Tapos sa mismong bundok, meron pong harang, may parameter. Ano po, na pag meron pong lumabas doon, may laglakad papasok doon, mamamatay. So sin, ano po, yung kasalanan po, ang nagsaseparate sa atin sa presence ng Panginoon na holy. So ang holiness and sin ay hindi po pwede magsama. Amen. Kaya ang sabi ng Lord, sabi ni Jesus, if you want to be my disciple, kung gusto mo maging alagad ko, you must deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Sumunod ka muna, i-deny mo yung sinful, yung worldly desire mo na hindi kalugod-lugod sa akin. Yan yung mga cross na kailangan mong pasanin araw-araw. Saka ka sumunod sa akin. Be holy, for I am holy.
At alam ko po mahirap. Mahirap. Meron ka bang patotoo, kapatid? Share mo yon. Be a kind Christian. Huwag kang matakot. I-share ang katotohanan. Kasi ang sabi po sa John chapter 8, verse 32, they will know the truth and the truth will set them free. So, yun lang po. God bless.